Paano ko ba ginawa ang aking sariling bahay o apartment? Ito ang hindi alam ng nakakarami katulad ng mga OFW na katulad ko. At para malaman nyo, panoorin nyo hanggang dulo. Tara, samahan nyo ko, panoorin nyo hanggang dulo. Dahil ipapaliwanag ko sa iyo kung paano at ano ang ginagawa ko para mabuo ang bahay o ang apartment. Una, kapag meron ka ng lupa, o gusto mong pagtatayuan ng inyong sariling bahay o apartment, doon naman tayo sa mga materialis at labor. Ito yung aking ginagawa. Epektibo at sigurado na magagawa nyo rin katulad ng ginagawa ko ngayon. Una, naghanap-hanap muna ako ng mga tindahan ng construction kung alin ang mas nakakamura. Kapag meron ka ng tindahan na mas mura ang mga materialis nila, kausapin mo ang may-ari o yung mismong nasa loob ng tindahan. Kung pwede, bibili ka ng materialis tulad ng simento pero hindi mo sila kukunin. Ang kukunin mo lang yung resibo para may patunayan ka kung sa darating na araw, kung gusto mo nang kunin ang simento, makukuha mo. Pangalawa, ganun din ang proseso. Bumili ako ng kabilya na pakunti-kunti, iniiwan ko lang doon sa tindahan at hindi ko kinukuha. Magmula ng plywood, pako at kung ano pang mga materialis na kailangan sa bahay. Kapag nabuo mo na yan, sa loob ng isang taon, ang pinoproblema mo na ay ang labor. So tatanungin mo uli, maggagawa ng bahay o apartment mo. Kung ano ang kailangan, ilang araw, paano ba ang sahuran, magkano ba ang sahuran, makipag-negotiate ka. Kapag alam mo na ang presyuhan, sabihin mo, within this 2 months o 6 months, ay uumpisahan mo na ang pagpapagawa ng inyong bahay at apartment o apartment. Doon pa lang, hindi ka na mangangapa, hindi ka na mahihirapan kapag nagsisimula na ang pagpapagawa ng inyong sariling bahay. Kaya yung another 6 months, yun yung pinaglalaanan mong ipapasahod sa mga naggagawa. Ganun ang ginagawa ko ngayon. Kaya itong bahay na to, itong apartment na to, last year natapos yung first floor. Dahil wala at kinapos ako sa aking budget, nag-ipon ako sa loob ng 1 taon. At yun ang proseso sa kung ano yung ginawa ko sa umpisa, ganun din sa second floor. Ito, second floor to, doon ako naman nagsisimula na ipapagawa. At sa kasalukuyan nga, ginagawa itong second floor at yun pa rin ang proseso na ginawa ko sa first floor. So hindi ako masyadong nahihirapan. At kung may kulang man doon sa aking budget, alam ko na agad kung kailan ko ipapahinto ang pagpapagawa ng second floor. So sana magagawa nyo rin itong ginagawa kong strategy kung paano magbuo ng bahay o apartment. Kasi baka effective sa akin at mas effective sa inyo kung yun ang gagawin yung proseso. Lalong-lalo na sa mga OFW na maliit ang sahod. O yung sahod na alam mo ay talagang kapusin kapag binibigla mo ang pagpapagawa ng bahay. At sa ngayon, at mas maganda nga, habang nandito tayo sa ibang bansa, lalong-lalo na sa ating mga kapwa-OFW, na 2 years ang kanilang contract, ibig sabihin 2 years ang preparasyon sa pagpagawa mo sa bahay. At iwas din ito sa scam, lalong-lalo na kung yung partner mo ay hindi pagkakatiwalaan o hindi mapagkatiwalaan sa pera. Kasi pwede mong i-direct doon mismo sa tindahan na kinakausap mo o nakausap mo sa pagpagawa o sa pagbili ng materialis sa kanila. Kasi pwede mo rin naman tawagan sila, pwede mo naman i-GCash ang bayad sa mga materialis na gusto mong bilhin sa kanilang tindahan. Sa ganon,
ay maiwasan ang pag-scam ng pera o pagwaldas ng pera sa mga tao o sa mga kapamilya mo na nandoon sa Pilipinas. So ito ay isa lang sa mga strategy ko kung paano ko binuo yung aking bahay o apartment. At sana naman may natutunan kayo dito sa aking video at please don't forget to subscribe, like, comment at atin niyang babasahin araw-araw ang inyong mga komento. At kung meron pa kayong itatanong patungkol dito sa ating pinapagawa, willing po ako sasagutin isa-isa ang inyong mga katanungan. Maraming salamat mga kababayan ko sa mampanig na mundo. God bless. Bye-bye.